Nangyari na rin ito sa ilang mga lugar, ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop na kamakailan lang nangyari rin sa isang barangay sa Rodriguez, Rizal. Kaya ang ilang mga residente roon, balot sa takot. Kung kailan pa naman malapit na ang araw ng mga puso, saka naman halos atakihin na raw sa puso sa takot ang ilang mga residente ng Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Katunayan, pagkagat ng dilim, maaga nilang isinasara ang kanilang mga bahay. Kanya-kanya na silang sabit ng bawang sa kanilang mga pintuan at nagsasaboy pa ng asin sa harap ng kanilang mga tahanan. Kalat na kalat kasi ngayon ang kwento rito na di umano may umatake aswang. Kagigising ko lang po sa umaga, tapos paglabas ko, nakita ko po yung aso ni Junjun, yung aso niyang puta na puti. Laking gulat ko po ma'am kasi wala na pong ulo. Kwento ni Lolo Apolonio, ang di manoy aswang itsurang aso. At kitang-kita raw niya nung nilapa ng di manoy aswang ang kanyang mga tuta. Pero bago raw matuluyan ang kanyang mga alaga, ang di manoy aswang, lakas loob niyang binato. Binato ko siya, pero hindi siya tinamaan. Ang laking gulat ko lang, kasi 2 segundo lang, andun na. Ang bilis niya, ma'am. Ganito rin daw ang nasaksihan ni June nitong Lunes lang ng madaling araw. Nakita rin daw niya ang di umano'y aswang na itsura ring aso. Sa maliit na loting ito, nakatali ang mga panabong ni June. Hindi nga raw niya lubos akalaing mamamatay ang ilan dahil may bantay ang mga itong aso. Yung aso na yon, may puti, may tagpoy na kulay itim. Yung black niya, may itim rito, sa kabila may itim. Malaking aso. Hindi lang sina June at Lolo Apolonio ang may ganitong kwento. Pagpunta ko po sa likod, nakita ko po talaga aso. Marami pong dugo yung mukha niya. Tapos, umuungol po siya. Di ko po sukat akalain na aswang pala talaga siya. Kaya nag-imbestiga ang aming team. Nagtanong-tanong kung meron ba ritong aso na tumutugma sa ikwinento ni na Lolo Apolonio at June. Nakita ka bang malaking aso na tinatawag nilang parang aswang? Pero may suspetsa raw sila kung sino ang di manoy umaataking aswang dito sa Barangay San Jose. Kwento ni Aling Celia, hindi niya tunay na pangalan. Alauna raw ng madaling araw, 3 taon nang nakararaan, nung nasaksihan niya ang 2 lalaking nakainom na bigla na lang nag-away. Hindi niya na matiis yung pinsan niya. Parang lumabas na yung siguro yung sobra niyang galit. Tapos dumapa siya, lumakas siya ng paganoon na parang aso talaga. Parang aswang talaga siya, ma'am. Sa takot nga raw ng iba pang mga nakasaksi, nagtakbuhan ang mga ito. Hinanap ng aming team ang mga lalaking yon. Tiyempong may nakapagsabi na ang isa sa kanila nagkataong naroon at bumibisita. Pumayag ang lalaking yon na magpa-interview pero sa kondisyong hindi ipakikita ang kanyang mukha bilang proteksyon na rin daw sa kanya at sa kanyang pamilya. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Kasi po yung time na maliit pa kami, sinasabi sa amin ng kamag-anak namin na huwag kami pupunta sa lolo namin. Kasi ang lolo namin aswang daw. Ani ni Lando, hindi niya tunay na pangalan. Tubong Mindanao raw talaga ang kanyang pamilya. Nagkamala siyang aswang nung may namatay na bata doon sa siya po ang pinagbintangan na pumatay sa bata. Sabi ng magulang ko na uuwi kami ng Maynila para hindi raw kami madamay. Hating gabi raw nung nakita niya ang kanyang lolo na nasa bubungan. Nung bigla raw itong nag-anyong baboy. Isang beses lang po nung nakita namin, nag-anyo siyang baboy. Doon lang po kami naniwala. At saka sabi namin, lo, bakit yung anyong baboy? Pero hindi raw po. Sabi niya, binasahan ko lang kayo ng lapin. Kaya ang tingin niyo sa akin, baboy. Kilalang manggagamot daw ang lolo ni Lando sa kanilang probinsya. At noon pa man daw, pinangingilagan na ito dahil sa bali-balitang siya'y aswang. Dati hindi kami naniniwala. Nung nakita namin, doon na po kami nagduda. Dahil dito, sinunog daw ang kubo ng kanilang lolo.
Pero ilang araw bago daw ito mamatay, ang demanoy agimat upang maging aswang, ipinasa daw kay Lando. Dalawa po yung binigay sa akin ng lolo ko. Yung isa pinainom, yung isa po tinakili po sa bewang ko. Tapos yung sa pinsan ko naman, bato po yun, pinakain sa pinsan ko. Hanggang napadpad ang pamilya ni Lando sa Rizal. Pinatotohanan din ni Lando ang kwento ni Aling Celia sa nasaksihan nitong pakikipag-away niya. Siyempre, ako po, nangyari ako, parang nahiya rin ako sa sarili ko, bakit nagkagaling ako, na hindi ko po akalain na may ganun pala ako. Kaya inano ko lang sa sarili ko na tatanggalin ko yung binigay sa akin. Pero nung nalaman daw ito ng misis ni Lando, agad siyang hiniwalayan nito. Sising-sisi si Lando na sa kanya di mano ibinigay ang agimat ng kanyang lolo, pati raw ang kanyang pamilya nasira, hanggang napagpasyahan niyang itapon ang agimat na yon. Nakita ko kasi na binigay sa kanya yung agimat. Tapos binigay sa kanya yung agimat, yung manok ko pa mismo ang kinain niya. So doon ako nagalit, parang nagtanim ako ng gante. Tumiming talaga ako, ma'am, kinuha ko yung agimat. Kinuha ko yun kasi gagamitin ko siya sa mga magic. Pinatalon ko po yung kapatid ko, nagbigla ako. Totoo nga, tama nga, galing. Tapos sumabay din ako, nagsilip ako, tapos nahulog ako bigla. Parang prank, nag-jump ako, pinakita ko sa kapatid ko na pagtalon ko po, lumusot talaga ako sa ilalim na parang nasa loob ako ng tubig. Tapos sumunod po yung kapatid ko. Pagtalon niya, palpak. Bukol siya dito sa ulo, ma'am. Tapos, ma'am, yung sa bandang huli parang humina po yung magic na yung agimat. Kasi pinag-aralan po yun. Nagtaka ako, bakit humina? Kasi nag-magic ako na, nagtatae kasi ako noon that time. Tapos gusto ko sanang mag-magic na yung may babae rin na nakahubad. Yun sanang gusto kong ima-magic. Kaso, nagulat ako sa nangyari kasi may nalaglag na tissue galing sa taas, parang sa langit. Nalaglag siya. Parang magalit ako na parang natawa kasi nga alam siguro ng magic, nagtatai ako. So siguro, binigyan ako mula sa taas, pababa, na binigyan ako ng tissue para pang uli ko. Talaga yun. Natawa ako sa kwento. Disclaimer, ang bidyong napanood niyo po sa Kayarms John L. ay parody lamang. Huwag niyo sanang seryosohin dahil ang bidyong ginawa niya ay for vlogging and entertainment only. Kung nagustuhan niyo po ang kanyang video, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At kung bago ka pa lang sa kanyang channel or page, mag-follow na po or subscribe dahil para lagi kang updated sa mga panibago niyang parody videos.